Nag-viral ang behind the back ni Jokic. Wemby versus Giannis ang gandang panoorin. Nahirapan si Giannis. Si Lavin at Vucevic na lang ang kulang sa Warriors. Offer ng Bulls, inilabas na. Kung gusto nyo ng basketball shoes, New Precision 6. Mabibili lang sa halagang 2,100. I-click lang ang link sa comment section. Si Nikola Jokic ay nagtala ng 28 puntos, 13 assist at 9 na rebound upang pangunahan ang panalo ng bumibisitang Denver Nuggets laban sa Philadelphia Sixers, habang si Jokic ang gumawa ng mahahalagang shot sa huling bahagi ng laro. Si Jamal Murray naman ang nanguna sa Denver na may 31 punto at 11 assist. Nag-ambag din si Michael Porter Jr. ng 24 na puntos upang matulungan ang Nuggets na maputol ang kanilang tatlong sunod na talo. Si Tyrese Maxey naman ay nagpakitang gilas na may 42 puntos, habang nagtala si Guershon Yabusele ng career high na 28 puntos para sa Philadelphia na patuloy na naglaro ng wala sina Joel Embiid, tuhod, at Paul George, daliri. Bago ang laban na ito, 4 na sunod na panalo ang naitala ng Sixers. Nanguna ang Nuggets sa score na 115-111 matapos ang isang tres ni Aaron Gordon mahigit 7 minuto bago matapos ang laro. Sinundan ito ng isang dunk mula kay Porter, dahilan upang lumamang ng 6 ang Denver. Makalipas ang ilang sandali, may pinagsamang score sina Eric Gordon at Maxey ng 14 na puntos sa loob ng wala pang 3 minuto, dahilan upang maging leading ang Sixers 125-122. May 3 minuto na lang ang natitira. Dito na nag-take over si Jokic na itabla niya ang laro sa 125-125 sa pamamagitan ng isang tres. Pagkatapos ay nakapagtala ng 3-point play mahigit 1 minuto bago matapos ang laban upang ibalik ang kalamangan sa kanyang team. Sa natitirang 39.8 seconds, naipasok ni Jokic ang isa pang tres upang basagin ang 130-130 na score ng laro, at sinundan ito ng isang floater sa loob ng lane upang palakihin ang kalamangan sa 135-132 with 12.7 seconds remaining. May pagkakataon pang maitabla ng Sixers ang laro sa huling 10 segundo. Sa kanilang unang pag-atake, napilitan silang sumubok ng 2-point attempt at si Kelly Oubre Jr. 27 puntos ang nakakuha ng tip-in upang paliitin ang kalamangan sa isa. Pagkatapos ng 2 free throw ni Murray, sinubukan ni Yabusele ang isang matinding shot mula sa kalahating court, ngunit hindi ito pumasok sa buzzer, leading ang Denver 38-36. Matapos ang unang quarter at may 73-69 na kalamangan sa halftime, umabot sa 8 puntos ang kanilang pinakamalaking kalamangan sa third quarter at nanatili pa rin silang may 6 na puntos na lamang sa huling segundo bago ipasok ni Ricky Council Geforce ang isang tres sa buzzer na nagpalapit sa Sixers sa 103-100 to fourth quarter. Nagtapos si Jokic na nagkulang ng isa para sa triple-double performance na may 28 puntos, 13 assists at 9 na rebounds. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa paglalaro ni Jokic? Sa ibang balita naman, matapos ang laro nag-viral ang assist na ito ni Jokic. There's a chance Joel Embiid to play on Sunday. Oh my goodness. Pinataob ng Spurs ang Bucks, bumawi sa pagkatalo ngayong Sabado at nakuha ang kanilang ika-4 na panalo ngayong buwan. Nagtala ang team ng season high na 144 points. Gumawa ng season high na 24 na tres at dinomina ang Bucks sa fast break. Matapos ang laro, sinabi ni Victor Wembanyama, "Isa na namang halimbawa ito kung paano namin kailangang maglaro. Sa larong ito, ramdam ko na lahat ay pagod na sa pagkatalo." Maagang nagsimula ang pangangaso ng Spurs sa Bucks. Agad silang naging leading ng 21-13 at sa gitna nito, 2 beses na binlock ni Wembanyama si Giannis Antetokounmpo sa ilalim ng ring. Pero mabilis na nakabalik ang Bucks, bumawi ng 8 sunod na puntos dahilan upang mag-timeout si Coach Mitch Johnson. Sa sumunod na mga minuto, gumawa ng 10 puntos si Keldon Johnson upang tapusin ang quarter, pero dikit pa rin ang laban dahil patuloy na nakapwesto si Antetokounmpo sa kanyang mga paboritong spot. Kasabay nito, muling nag-init si Chris Middleton na scoreless sa 2 sa kanyang huling 3 laro. Nagtie sa 35 ang parehong team papasok ng ikalawang quarter. Patuloy sa pag-init si Keldon Johnson, tumatama mula sa malapit at malayo tulad ni John Dillinger. Samantala, tinulungan nina Tre Jones at Stephen Castle ang koponan sa mahinang simula ni Wembanyama sa opensa. Ngunit patuloy pa rin ang Bucks sa pag-atake sa loob ng paint at sa pagkuha ng mga free throw.
Pagbalik ni Wembanyama sa laro may 6 na minuto bago matapos ang first half. Nagsimula na siyang makuha ang kanyang ritmo, naka-score siya ng 4 na free throw, 2 tres at nakakuha ng offensive foul mula kay Antetokounmpo. Sa kabila nito, nalalamangan pa rin ang Spurs 71-70 sa pagtatapos ng unang half. Sa puntong iyon, nalalamangan ang Spurs sa puntos sa loob ng paint 24-22 at sa second chance points 10-5. May 20 puntos si Keldon Johnson mula sa bench, 30 puntos naman ang kabuuang ambag ng bench players. Sa pagbubukas ng ikatlong quarter, naipasok ng Spurs ang 5 sa kanilang unang 7 shooting upang kunin ang 5 puntos na kalamangan na lumubo pa sa 17 puntos. Nagpatuloy ang magandang laro ni Wembanyama, nakagawa siya ng isang putback dunk, 3 tres at 3 free throw. Sa depensa, napigilan ng Spurs ang Bucks sa 30% shooting from long range, pero nahirapan pa rin silang pigilan sina Antetokounmpo at Damian Lillard sa loob ng arc. Sa pagsisimula ng ika-4 na quarter, hawak ng Spurs ang 115-101 lead. Patuloy na umatake sina Barnes at ang mga reserve players sa loob ng paint, at nang bumalik sina Wemby, Devin Vassell at Jeremy Sochan, tinapos na nila ang laro sa isang dominanteng pagtatapos. Panalo ang Spurs. Sa ibang balita naman, nagpaalam ang Chicago Bulls kay DeMar DeRozan at Alex Caruso, 2 sa kanilang pinakamahusay na manlalaro nitong tag-init. Malawakang inaasahan na nais din ng organisasyon na makipaghiwalay kay Zach LaVine at Nikola Vucevic, ngunit nahihirapan silang makakuha ng kasiyasyang trade offer. Sa kabila nito, parehong may standout na kampanya sina LaVine at Vucevic ngayong season. Habang papalapit ang trade deadline, mukhang maraming koponan ang nagmamasid sa veteranong duo ng Bulls. Isa sa mga koponang nauugnay sa dalawa ay ang Golden State Warriors. Bagaman maaring maging mahusay na pangalawang scorer si LaVine sa likod ni Stephen Curry at makatulong sa pag-alis ng bigat sa 36 na taong superstar, maaring maging malaking dagdag naman si Vucevic sa posisyon ng sentro. Bagamat itinuturing ang Warriors bilang isa sa mga nangungunang koponan na interesado kay Vucevic, maaaring hindi sila handang tugunan ang hinihinging trade package ng Bulls. Ayon sa ulat ni Mark Stein sa kanyang Substack, patuloy na hinihingi ng Bulls ang isang first round pick kapalit ng dating all-star center na si Nikola Vucevic. Ayon sa mga league sources, matagal nang nangunguna ang Warriors sa listahan ng mga posibleng kukuha kay Vucevic. Ngunit sa kabila ng kanilang record na naglagay sa kanila sa ika-11 pwesto sa kanluran, hanggang ngayon ay ayaw nilang ipalit ang higit pa sa second round draft picks. Patuloy na hinihingi ng Bulls ang isang first round pick kapalit ng former all-star center na si Nikola Vucevic. Sa kasalukuyan, nagkakaroon ng magandang season si Vucevic na may average na double-double na, 19.9 points and 10.4 rebounds per game, while 54.7% shooting from the field and 39.4% from the 3-point line. Hindi mahirap makita kung bakit maraming koponan ang interesado sa kanya. Malinaw na kaya niyang gumawa ng malaking epekto sa isang team. Siyempre, maaaring questionin ang ideya ng Bulls na ipamigay ang 2 sa kanilang pinakamahusay na manlalaro. Ngunit kung titingnan ang kanilang kasalukuyang estado ng pagiging mediocre, ito ay may katuturan. Panahon na para sa pagbabago at sinimulan na nila ang kanilang rebuilding process. Wala nang dahilan para hindi ito ituloy hanggang dulo, kaya naman kinakailangang makipaghiwalay kay Vucevic at LaVine. Ano sa tingin niyo mga kaibigan?